Matapos makapasok sa top 3 ng Western Conference noong nakaraang season, maraming umasa na ito na ang taon ng Los Angeles Lakers. Sa pagdating ni Luka Doncic at ang pag-appoint kay JJ Redick bilang bagong head coach, nagkaroon ng panibagong sigla ang franchise. Pinakita ng duo ni na LeBron at Luka ang ganda ng chemistry nila, at sa tulong ni Austin Reeves, naging isa sila sa pinaka-watchable teams sa liga. Pero sa playoffs, lumabas ang totoo, maraming kulang sa team. Naging exposed ang kahinaan nila sa depensa, kakulangan sa shooting, at pagiging baguhan ng coaching staff sa high-stakes situations. Ngayong off-season, gumalaw ang front office. Kumuha sila ng malalaking pyesa, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia, at bumalik na rin sa magandang kondisyon sina Jared Vanderbilt at Maxi Kleber. On paper, mukhang mas balanse at mas kumpleto na ang roster. Pero sapat ba ito para tuluyang makabalik sa finals at manalo ng championship? Unahin natin ang malaki, literally at figuratively, si DeAndre Ayton. Kinuha siya bilang starting center, na malinaw na kulang ang Lakers last year. Offensively, kaya ni Ayton magbigay ng 15-18 points per game nang hindi humihingi ng bola. Maganda ang pick and roll chemistry potential nila ni Luka. Pero ang laging tanong kay Ayton, consistent ba ang effort niya? Historically, may mga laro siyang parang wala sa kondisyon o hindi engage. Sa sistema ni JJ Redick, kailangan niyang i-commit ang sarili sa dirty work, rebounds, defense, weak side help, at running the floor. Hindi na siya nasa Phoenix at Portland kung saan siya minsan first or second option. Dito sa Lakers, kailangan niyang yakapin ang role player mentality pero may star level impact sa loob. Sunod si Marcus Smart. Former Defensive Player of the Year, championship experience, veteran presence, siya ang klase ng player na hindi makikita sa stat sheet ang tunay na halaga. Malaki ang maitutulong niya lalo na sa perimeter defense, lalo kung babantayan niya ang mga top guards sa West tulad nina Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, at Anthony Edwards. Ang concern lang, minsan over-aggressive siya. May tendency siyang kumuha ng bad shots o mag-force ng play. Sa Lakers, hindi na siya main ball handler. Kailangan niyang i-prioritize ang depensa, energy, at leadership. Kung magstay siya within his role, magiging key piece siya sa deep playoff run. Jake LaRavia naman ay isang project player. Young, may shooting potential, at posibleng floor spacer off the bench. Pero hindi pa proven. Wala pa siyang playoff experience at minsan inconsistent ang shooting mechanics niya. Hindi natin naasahan na siya ang magdadala ng second unit, pero kung ma-develop siya bilang low-maintenance 3-and-D guy, malaking tulong yan. Importante na simple lang ang role niya, tumira sa bukas na tira, rotate sa depensa, at huwag mag-commit ng unnecessary fouls. Ang pagbabalik ni na Jared Vanderbilt at Maxi Kleber ay underrated. Si Vando ay isa sa pinakamagagaling na perimeter defender sa league pag healthy. Pwede siyang gamitin pang matchup sa mga forward na mahirap bantayan. Kleber naman, stretch big na may decent rim protection. Pareho silang valuable lalo na sa playoffs kung saan mahalaga ang defensive versatility. Ang tanong lang, kaya ba nilang maging healthy all season at consistent sa rotation? Ngayon, pag-usapan natin ang chemistry. Madaling sabihin na maganda ang lineup, pero ang tunay na tanong, bagay ba ang mga piyesa sa isa't isa? Si Luka at LeBron ay parehong high-usage playmakers. Parehong gustong may bola sa kamay. Noong nakaraang season, nakita natin na kaya nilang mag-coexist dahil sa basketball IQ nila. Pero para ma-maximize ang buong roster, kailangan ng sacrifice. Kailangang mas gumalaw si Luka off the ball kapag si LeBron ang primary initiator, at vice versa. Hindi pwedeng paikutin ang buong laro sa isolation play o one-on-one. Si Smart, kung tanggap niya ang role bilang defensive tone setter at leader ng bench unit, magiging stable ang second group. Si Ayton naman, kailangan niyang maging anchor sa loob. Rebounds, contest, box out, presence, yan ang assignment niya kada laro. Si LaRavia, keep it simple. Tumira ng open shots at wag maging liability sa depensa. Tungkol kay LeBron, malinaw na hindi na niya kailangan magbuhat every game. Pero siya pa rin ang leader. Ang dapat niyang gawin ay mag-focus sa playmaking, decision-making, at late-game execution. Piliin lang ang spots niya, hindi kailangan 30 points per game. Kailangan niyang i-mentor ang buong grupo, i-set ang standard, at siguraduhing lahat ay aligned sa goal. Off the court, conditioning, communication, leadership, yan ang role niya. Para kay Luka, ito na ang moment para ipakita na kaya niyang mag-lead sa championship level. Hindi lang sa scoring, kundi sa maturity.
Kailangan niyang matutong magbigay ng tiwala sa teammates, mas maging engaged sa depensa, at mas efficient sa decision making. Kung kaya niyang gamitin ang skills niya to elevate others, especially Aiden, mas magiging unstoppable ang team na to. Pero kahit maganda ang roster, may mga kahinaan pa rin. Una, wala pa ring Elite 3 and D-Wing Defender. Wala silang katulad ni na KCP o Anunoby na kayang magbantay ng 1-4 positions habang nakakapag-shoot ng 3. Pangalawa, may spacing concern. Kapag sabay sina Smart at Aiden, bumababa ang floor spacing. Pwede silang bantayan ng saging defenders, lalo na sa tight playoff games. Pangatlo, JJ Redick pa rin ang head coach, baguhan, at wala pang napatunayan sa playoff adjustments. Marami siyang kailangang patunayan this season. Health din ay malaking concern. LeBron is 40, Smart has injury history, at Aiden minsan nawawala sa rhythm. Kaya kailangan ng minutes management, rotation balance, at accountability sa lahat ng players. Sa kabuuan, ang Lakers ay mas kompleto ngayon kaysa last season. May defense, may hustle, may shooting kahit pa limited. Pero ang tunay na tanong, sapat na ba ito para labanan ang mga contender sa West tulad ng Nuggets, Wolves, at ang defending na OKC, pero hindi ito makukuha sa pangalan lang ng roster. Kung mag-cooperate ang bawat player sa system, kung magiging healthy ang key guys, at kung si Luka at LeBron ay magpakita ng all-time level performance, may chance sila. Pero kailangang trabawin nila ito bawat araw. Ikaw, anong tingin mo? Sapat na ba ang roster na to para magkampiyon? O kulang pa rin sa depth at shooting? I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.